Mga review, welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, may bago na naman tayong i-review na Spring Type Airsoft Rifle. At bago tayo magsimula, shoutout muna natin ating mga fellow ka-reviews. Ayan, shoutout sa inyo mga lods, at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel na to. Ito ang NO989218A. Ayan, yan siya mga ka-review. So kung nagtataka kayo mga ka-review kung bakit ganito ang pag-video ko ngayon, nasa first person point of view, nasira kasi yung isang cellphone namin mga ka-review na ginagamit ko sana sa paggawa ng video. Kaya ito lang muna ang pag-video ko ngayon, pang first person point of view. Ayan. Anyways, mahaba tong Spring Type Airsoft natin ngayon mga ka-review. Ang haba nito mga ka-review ay nasa 1, 2 at kalahati. 2 ruler at kalahati mga ka-review ang haba nito. Ayan. So, ito nga pala ang kanyang magazine. Ayan. Mag release button. Ayan. Spring powered din ang kanyang magazine. Kaya ang paglalagay ng mga BBs ay pa-down lang. Ayan. Tapos meron siyang chamber dito. Ayan. Para sa mga reserve pellets. At meron siyang dummy scope na walang lens. Pero meron niyang laser mga ka-review. Ayan. So, nagagamit din siya mga ka-review. Pero di nga lang gaano ka-accurate kapag malayo na. Ayan. At obviously mga ka-review, meron din siyang bipod. Ayan. Ito ang kanyang bipod. Ayan. Pero para sa akin lang mga ka-review, hindi siya magandang gamitin. Tapos isandal natin ng totoo. Pag ganyan talaga. Kasi madali lang siyang mabali. Sa katunayan nga mga ka-review, nabali na to. At sinuper glue ko na lang. Ayan. Ayan to. So, matatanggal din ng kanyang ganito. Ikutin lang natin. Ayan. Ikot. Tas. Ayan. Tanggalin. Meron siyang lock dito mga ka-review. Ayan. Tapos ikot pabalik. Ayan. At natatanggal din ang kanyang buttstock. Ayan. May kabigatan din ang kanyang buttstock mga ka-review. Pero hindi ko pa siya nabuksan. Kaya di ako sure kung meron bang metal na pampabigat. At ang kanyang handle mga ka-review ay natatanggal din. Ayan. Pag ganito lang ang pagtanggal. Ayan, tatanggal siya. Ayan. So balik natin. Okay. So maganda siyang sandalan mga ka-review sa kanyang buttstock. Kasi mahaba ang kanyang buttstock mga ka-review. Aabot siya sa aking bisig. Ayan. Hindi siya katulad ng ibang mga pellet guns na hanggang dito lang. Ang pangit ang kanilang buttstock kasi maikli lang. Ito maganda kasi mahaba. Ayan. So wag na natin patagalin pa mga ka-review. Iti-test fire na natin siya. So ito pala mga ka-review, doon na ang ating target. I think nasa 5 meters siguro ang layo natin mga ka-review, or nasa 4 meters. Dito lang muna tayo magti-test fire mga ka-review kasi medyo nasira pa yung shooting range namin sa itaas, yung mga lalagyan ko sana ng mga target. At yun nga, yung isang cellphone ko rin nasira pa. Kaya ganito muna ang ating setup sa shooting range. Anyways, magsimula na tayo. Naka full mags na yan. At i-open muna natin yung laser.
di talaga gaano ka-accurate ang kanyang laser mga ka-review. Tumatagilid yung tira ko kapag sinusunod ko yung laser. So this time mga ka-review, tinanggal ko na lang yung laser scope kasi tagilid talaga yung tira ko kapag sinusunod ko yung laser. Kaya mano-mano na lang. Round 3 tayo ngayon mga ka-review. Medyo mahirap talaga i-aim kapag naka-helmet ka mga ka-review. Naka-helmet lang kasi ako ngayon mga ka-review. Tapos nilagay ko yung cellphone sa helmet. Kaya nahihirapan akong mag-target. But anyways, wag na lang nating patamaan yung bullseye mga ka-review. Tignan na lang natin kung nakayanan ba niyang butasin yung isang karton at dalawang karton. Yan, last round tayo ngayon mga ka-review. Ayan. So, tignan na natin ang mga resulta mga ka-review. Lapitan natin. Ayan mga ka-review. Yung dalawang karton, nabutas niya yung harapan. Pero sa likuran mga ka-review, nafe-feel ko hindi niya nabutas. Siguro dahil hindi ito nagkadikit mga ka-review. Ayan, hindi sila nagkadikit. Kaya hindi niya nabubutas yung nasa likuran. Anyways, dito sa isang karton mga ka-review, ayan, manipis to mga ka-review, pero matigas din. Ayan, nabutas din niya mga ka-review, tulad din ito. So, ititest natin siya sa side mga ka-review, kung kaya ba niyang bumiyak ng low grade na BBs. Na dalawa pala yung nilabas niya. So, try ulit natin mga ka-review. Nagka-air. Eto. Iyan mga ka-review. Nahati niya sa 4 na piraso. Try natin itong isa. Eto mga ka-review. Last one. Ayan. Nahati din niya sa 4 na piraso mga ka-review. So, 2 piraso, 4 na piraso at 4 din. So, ang masasabi ko sa NO98921A mga ka-review ay napakalakas niya mga ka-review. Pero hindi siya kasing lakas ng M690 shotgun
at ng AK-47 mga ka-review. Siguro ang tansya ko nito mga ka-review, ang kanyang FPS ay nasa 190 to 200 FPS lang mga ka-review. Ayan. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan niyo itong video, please give this a like, at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe at i-click mo rin yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.